Oh. Welcome back mga ka-adventure. Isang mapagpalang araw sa ating pong lahat. Another day, another adventure. Muli niyo po kaming samahan sa amin pong ikatlong araw na pagbalik dito sa Nagtabon kasama si Boss Job. At this time, nakasumpong tayo ng mga rare at nakaanak tayo ng napakailap na isda. Kaya tara, samahan nyo kami. Let's go! At muli kung kayo po ay bago sa channel na ito ay baka naman, pahit naman po ng subscribe at pa-on ng notification bell para lagi pong updated sa mga bagong video kagaya po nito. Good morning mga adventure. Nandito kami muli sa Nagtabon. Naantay lang namin yung aming kasama. Si Kuya Bubong. Ayan. Si Kuya Doang po. May gagawin siya ngayong araw. At papahinga muna rin siya at the same time. And then yun, antayin lang namin kasama namin. Tapos diretso na kami. And again, to God be the glory sa blessing, no? Nakasumpungan natin kahapon. Even do na konti, pero sapat pa rin. Diba? Ang grasya eh. Kaya pa rin survive pambaon ng mga bata. Ay. Tama. Yung binigay mo, ang budget ng pagkain, tapos kanina, di ba? Pinagas, tapos pinambaon. So again, still thankful, no, sa lahat ng bagay. At minsan kasi kahit mga maliliit na bagay na nakakalimutan nating appreciate, nagiging ungrateful tayo, nakakalimutan nating magpasalamat na yung tipong ginigising lang tayo sa umaga at binibigyan ng panibagong buhay, tilakasan is napakalaking biyaya na. Kaya to God be the glory talaga. And again mga adventure, samahan nyo kami ngayong araw at hanap na naman kami ng panibagong spot, even doon na malayo, pero we're still holding on sa blessing na nakalaan para sa amin sa araw na ito. Kaya again, maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumasama, tumatangkilik at walang sawang sumusuporta sa lahat ng ating mga adventure na ginagawa. Maraming salamat, and to God be the glory, and God bless us all. Let's go. Let's go. Sabi ko Ito. nga, alas 5, kaya nga nagpatanghali pa kami. Tapos Hindi pa din kayo magtuloy, ito ang nabuhay namin eh. Tapos kanina pa kami, aruy, doon Sabi ko, na. Jay, tara na Jay, kung wala sila, di Kaya na lang. diyan na lang kami magpurutang lutang. Sabi kasi ni message niya bro, di ba? Doon na. Ay. Agaran kami nagayak mga ka-adventure pagdating nila Kuya Bubong, kasi after namin mag-load ng mga gamit namin ay eto, ibababa pa namin yung amin pong bangkang gagamitin kasi nga nakabara siya. Muntik mo na mapakan, nilagyan ko lang ng ano. Ay, napaka mo na talaga. At dahil kulang sa manpower mga ka-adventure, hindi namin pwedeng itulak yung bangka diretso papunta sa dagat. Kaya kailangan siyang ibalingling kung tawagin. Kailangan ng kahoy, tapos yung likurang bahagi yung unahin, tapos yung harapan, hanggang sa tuluyang marating niya yung malalim pong area. At hindi natin pwedeng dalahin ang ating alas mga ka-adventure dahil dito nakasalalay ang amin pong kakainin mamaya during tanghalian. Alanganin. Labas ang langis. Galabas ang langis. At sa aming ikatlong araw na pagbalik dito sa Nagtabon mga ka-adventure, ayan, palit ng palit at pakalma ng pakalma ang tubig dahil katatapos lang po ng bagyo. Kaya this time ay pupunta kami sa mas malayo at tutuklas ng panibagong bahura. araw kayo, West Philippines eh. Tikin ka bro. Walang tikin dito. Bawal ang tikin dito. Okay, andar Jay. Brrrr. May alo na. Akit na kayo bong. Wala yan, pabor na yan sa akin, hangin eh. Wala. Wala alo. Pabor sa hangin ba? Sisiw. Ay, wala pa krudo. Dami niyan, pwede pa yan. Merienda ng kamuting kahoy mga ka-adventure habang papunta sa spot, at talagang sobrang na-appreciate ko at hindi ko malilimutan itong ganitong pagkain kasi ito yung nagtatawid sa amin dati nung kasagsagang nasa isla pa kami at kabataan pa, na kailangan naming haluan yung amin pong kanin para dumami at kumasya sa amin pong pagkain sa tanghalian at hapunan. Hindi na kami halos
nag-aagahan para kumasya lang yung amin pong konsumo. Yun! Yes, sir. Dito na. Din kami dito. Karating din dito ha. Pundo ka, bro. Pundo. Pundo. Ay, ka na. Sinipit natin. Kayo malapit din eh. Sinipit. Mag-alas 10 na mga ka-adventure nung dumating kami dito sa spot. Medyo tanghali na pero since bago ito, kailangan namin i-explore muna at maghahanap lang sana ako ng pamain para sa naiwan sa bangka sila Kuya Bubong para magkawil-kawil. Pero nag-on ako ng camera dito sa ilalim kasi nakita ko na may nag-aaligid-aligid na malagono. At ito ang ating pong naging kauna-unahang isda sa araw pong ito. Pasensya at antay ng tamang pagkakataon hanggang sa totally nakapag-pull tayo ng trigger mga ka-adventure at na-secure naman etong malagono. And after ko ma-secure yung isda mga ka-adventure, nag-dive down kagad ako. Hindi ko na hinabol yung barakuda. Nagpababa na lang ako at nag-reading magtiyo ng pana kasi papalapit siya sa atin. Kaya lang hindi naman totally binigay yung distance. Kaya sumubok pa rin ako na dumiretso sa ilalim at doon mag-antay. Baka sakaling ma-curious at lumapit ito ng tuluyan sa atin. Ang layo niya talaga mga ka-adventure, ayaw ibigay yung distance, kaya no choice, kailangan nating umahon, mag-resurface, magpahinga. At nagsagawa ako ng panibagong paninisid. Dahan-dahan sa paglubog yung malagon ng aking nilaglag mga ka-adventure kasama ng carabiner kasi kumikinang ito at expecting na sana ay lumapit yung barakuda pero nung hindi talaga siya lumapit ay sinisid ko na at kinuha ito kasi nakita kong may umaligid-aligid na malagono ulit but this time mas malaki na dito sa napana po natin at nung namit naman natin yung tamang distansya nagkaroon naman tayo ng maling anticipation sa pag-pull ng trigger kasi nag-aim tayo sa kanyang gitnang bahagi ng katawan. Dapat palagi ay advance para mas accurate ang ating patama. Napakasayang mga ka-adventure at ikalawang kimak na ito na nakita natin dito sa area kaya lang more than 20 plus meters naman yung lalim kung nasaan sila kaya pag dinadrop down natin or dive bomb hindi na tayo umaabot kasi sa sobrang lalim tapos lumalangoy pa sila papalayo ay hindi na natin na-meet yung distansya. Ikaw eh, baka mo pong kain. Ang dalawang tangigi sa alak ka, ilap ka, lalim sagad pa. Doon sa pinakantuan. Oo, sagad sa ilalim, pambira. At pagkatapos kong mahatid yung isa sa bangka mga ka-adventure, lumangoy naman ako sa lungat kung saan ako nanggaling kanina. At yun pala, nasa baba ko lang si Boss Joe Maninisid at dito siya nakasecure ng isang napakalaking black saddle na coral trout. At ako naman ay curious din kasi may nakita akong kasama mapa nito. Pero iba yung lumapit na
isda sa atin. Kaya nung na-meet natin yung distansya, good size na ito. Kunin na natin. And after the long wait mga ka-adventure, eto, paparating na sa atin yung midnight snapper. At kung inyo palang napansin mga ka-adventure, dalawa yung midnight snapper kanina na nasa harapan natin, pero yung nasa taas yung tinira natin kasi mas malaki ito kaysa dong nasa ibaba kanina. At eto na, yung black saddle na nahuli ni Boss Job mga ka-adventure. Napaka-power, almost 3 kilos po ang laki nito. At yung isa palang pana ko, ang gamit-gamit ni Boss Job maninisid mga ka-adventure. At sa pagkakataon naman pong ito, sa ating sumunod na pagsisid ay dito na ako naka-unlock ng napaka-elusive, napaka-ilap na klase po ng emperor fish. At ang world record po ng isda na ito ay 5 kilos lang. Kaya panoorin natin kung paano ito na-curious at lumapit hanggang sa tuluyang na-secure natin ang isang yellow lip emperor or lahi ng mga dugso. Unti-unti akong kinakabahan mga ka-adventure habang unti-unti ring lumalapit itong isda na ito. Kaya nung na-meet natin yung gap at feeling natin ay aabuti na siya, hindi na natin pinatagal pa. At eto pala mga ka-adventure, ang isa sa pinaka-advantage ng setup na may reel at yung hunt na ambush kung tawagin. Dahil kapag ka nauna ka ng nakapagpwesto sa ilalim at di ka natatanaw ng isda, ay talagang mako-curious at tuloy ang lumapit kahit gaano kailapang isda kagaya ng isang ito, magkakaroon ka talaga ng chance na makasecure nito. Binida ko kay Boss Job mga ka-adventure yung nahuli nating trophy fish, pero may mas malaki pa nito mga ka-adventure. I do believe mga 5 to 6 kilos yun. Pero since na nawala na siya, ay pumunta na ako dito kay Boss Job at kinawanan siya ng video habang nire-recover niya itong malaking coral trout or lapu-lapu na napana niya.
And here we go for another dive mga ka-adventure. This time, dive up ang gawin natin kasi mayroong ilak na naandyan sa may ilalim ng crack ng bato. Closing the gap kasi hindi na ako masyadong gumagalaw kaya kampante lang yung ilak mga ka-adventure hanggang sa totally ay na-secure natin ito. Kaya lang sumabit naman so kailangan kong mag-resurface muna at bago i-recover ang isdang ito. And again, kagaya ng lagi po nating paalala, huwag po nating madaliin yung recovery kasi diyan talaga magmamatter yung ating pong safety. Kaya dapat minimum of 3 minutes and maximum of 5 minutes bago po natin gawin ang muling paninisid. Hayaan nating totally makarelax po yung ating pong baga, hindi na tayo hinahapo bago tayo tuluyang gumawa ng panibagong paninisid para sa mas safer, mas efficient na pag-hunt. Sa aming patuloy na pag-explore at pag-hunt dito po sa bagong bahoran na pinuntahan namin ni Boss Job, hindi kami masyadong nagkakalayo sa isa't isa. Magkakalapit lang po yung amin pong distansya at since dalawa lang kaming namamana and nagkakaroon na lang ng alternation ng amin pong paninisid depende kapag may nakita kaming mga malalaking bato. At sa pagkakataon pong ito, napakarami ng mga sweet lips na nakita ko dito sa may malaking batong ito mga ka-adventure, pero ang mas umagaw talaga ng akin pong atensyon is yung black saddle na coral trout. Yung coral trout na nahuli ni Boss Job kanina na may kulay dilaw, kulay puti, at kulay itim sa katawan. Nagtago mga ka-adventure kaya hindi ako nakapag-pull ng trigger at nakita pala ni Boss Job at ito ang sinabi niya. Hindi lang na coral trout. Hindi lang na coral trout. Hindi tayo nga sana kanina. Bulabog. Kaya agaran akong nagpahinga mga ka-adventure at nag-iipon ng hangin, ready to dive doon sa lapu-lapu na nakita natin at siya naman ay unti-unting lumalayo sa akin para hindi maistorbo or mabulabog yung coral trout. Pero nung pagsisid ko, hindi ko siya napansin hanggang sa tinawag pa ako ni Boss Job at tinuro niya sa akin kung saang area ko dapat puntahan yung lapu-lapong yun kasi naandyan lang siya sa ibaba, hindi lang talaga masyadong napapansin kasi minsan nagko-camouflage din sila. Tumuturo na sa iba si Boss Joe mga ka-adventure kasi hindi ko talaga napansin. Yun pala ay nasa buhanginan at nakaharap na sa akin hanggang sa finally, ayan. Nung pag-side niya, nakita ko na siya mga ka-adventure. Ang baba ng pagkakatama mga ka-adventure kaya ayan. Nakawala siya at nagtataka kami after kung umahon po pagkatapos kung mag-dive na yan ay
may lumapit na red bass at pating dyan sa area. Yun pala, nawasak talaga yung tiyan na bahagi ng isang ito mga ka-adventure, kaya sinorbe ito ni Boss Job at nung nakita niya, sinabi niya sa akin kung saan banda makikita. Sayang. And after ko makapag-recover sa dive natin pong ginawa mga ka-adventure, nag-try na ako na hanapin ito at isang goma lang yung ikinabit natin. Napaka tempting tingnan nung dagat mga ka-adventure kasi mukhang napakababaw niya lang at ang linaw kasi. Pero sa totoo lang, 20 meters na po ang lalim niyan. Umahon ako agad nung nakita ko na mali pala yung area na akin kong napuntahan mga ka-adventure, pero since na naaninag ko na kung saan siya banda i-dive mamaya ay madali na akong umahon at magpahinga. Ako na. Mali pala yung ano. Punta ko doon. Dito pala siya kita. Ha? Ako na, nakabawas na ako eh. Tinanong ako ni Boss Job kung ako na ba ang magsisecure sa isang ito mga ka-adventure at sabi ko ay ako na kasi nakapagbawas na ako ng load ng pana at siya naman ay full load pa yung kanya pong pana, kaya nandyan lang siya sa unahan ng konti para bantayan ako kasi nga 20 meters na ang lalim na ito mga ka-adventure, plus nasa loob pa ito ng bato at ito yung sumunod na nangyari. At dahil nakatalikod yung isda mga ka-adventure, sumasabit yung kanya pong mga tinik, pero hinila ko na ito at hinawakan sa buntot para totally mailabas ko siya sa ilalim ng bato. Halos mga 2 kilos na rin ang timbang nung isdang ito mga ka-adventure, kaya napakasayang. Dapat lang talaga ay makuha namin kasi mamamatay na lang din naman ito kasi nga either kakainin lang to ng mga banagan or iba pang mga predator na pwedeng kumain dyan sa kanya pong sugat, lalo na yung kanya pong laman loob. Grabe pala ang tama niya. Warak talaga. Kaya ko nasama sana yung suka niya. Ulam to. Hindi ba ito mabenta? Ha? Ayan mga ka-adventure, to God be the glory sa blessing namin po nasumpungan, pero hindi pa man tapos ang araw ay continuous pa rin kami sa panirisid bago tuloy ang bumalik sa bangka at magpahinga at kumain. At eto naman tayo mga ka-adventure, muli na naman tayo nagsagawa ng panibagong paninisid. Ang bala ko lang sanang kalabitan dito ay itong ilak, kaya lang since na hindi ako kagad nakapag-pull ng trigger dahil sa sobrang likot niya, ay nagstay pa ako sa ilalim ng ilang segundo pa hanggang sa totally may umagaw ng akin pong atensyon at inantay ko. Ubuson talaga ng hangin hanggang sa totally lumapit yung isdang napakasarap ding isigang. At eto, panoorin natin. Dahan-dahan akong nagtago hanggang habang tumitiyo ng pana mga ka-adventure kasi may paparating na red bass.
Halos paubos na talaga hangin ko mga ka-adventure hanggang sa finally, eto na. Lumapit na siya, kaya lang hindi naman natin tinamaan mga ka-adventure. Nalitan ng konti ng pag-pull ng trigger. Pero sige lang, ganun talaga. Hindi naman talaga natin na-perfect lahat ng mga pagkakataon na papana tayo. At sa pagkakataon po ito mga ka-adventure, this time ay nakasecure na ako. Pero lipti naman ang ating pong isdang napana dito. And after kong masecure ang isdang ito mga ka-adventure, nagsagawa pa ako ng panibago pang paninisid at pananambang kasi sayang. Along the way pabalik ako sa bangka ay nadaanan ko itong grupo ng mga ilak at sabi ko ay dito na ako mag-unload ng pana hanggang sa may lumapit na snapper mga ka-adventure. Kaya lang mukhang nakapanood ng Matrix ang isang ito. Napakagaling umilag. Nagsain na pala kayo? Nag-iho na pala kayo? Sabi. Kalalaki. Ito, tagal lang. Antay. Soble ako sa red bass doon. Red bass doon, oh. Ang laki. Plastic. Diyan lang yan, paikot ito. Oo. Mamaya yan, maghapon na po niya. Magamo yan naman. Sarap yan. Dugso. Break mga break. Kain break. May kamuting kahoy ba tayo? Ano kanin dyan, no? May kanin. May kanin daw. Tapos, inihaw na. Malago na. Malago na maliit. Tinamaan ko. Yung mas malaki dyan, sablay. Loko talaga. Ayan na yun siguro, yung kanina mailap. Bala yan, may problema. Ay hindi, kaya bong, ibalok natin konti yung ano, yung sabitan ng bala kami. Yung ano mismo bala. Naka ano yan, liad. Ay po. Saan po nang maayos. Ano masag? Tama pa yung isa. Matik ko rin kasi kasi gadang yan. Yari niya mga singsingan eh. Wala lang suka. Tuwad ang malago. Madalang siguro na pamana dito, no? Malaman eh. Wala namamana dito, namamana Kalahati dito. lang yan. Compressor. Lusog na kami ni Jan. Hindi alam sila namin naubos yung kalahati niya. Yan. Iwa-iwa. Di ba yung huli ko kapon? Sabi ko sa mga anak sige. Tapos na kumain. Power nap naman muna. Pahinga muna. Ano job? Yes sir, pahuway mo na para maraming mapana. Pre, yung mga tao nga nagpahuway. Yung sa pahuway din yan. Lunch break. Yan. Natutulog. Yan, let's go mga ka-adventure. After magpahinga, after kumain, ay ready na kami. Kasi medyo mataas-taas pa ang araw. Let's go! Pero sa ating pong naging unang pagsisid at pag-pull ng trigger dito sa ating ikalawang bahagi ng paninisid ay sumablay tayo. Sayang.
Namili pa kasi ako between Ilak at dito sa Harlequin Sweet Lips. And habang sinisigure ni Boss Job yung kanya pong napanang dugtuto na mga ka-adventure, ay agaran din ako nag-dive down kasi nandyan pa yung grupo ng mga dugtuto na lumalangoy sa ibaba. Mga tag 1 kilo kalahati siguro ang laki po nito, pero since na nabulabog na ito, tuloy na itong lumayo at hindi na tayo nakapag-pull and trigger kasi hindi naman natin na-meet yung tamang distansya. At habang dumidilim ang paligid dahil may unos na parating mga ka-adventure, lumalabas din na rin yung grupo ng mga Slick Unicorn at naniniguro na tayong makasecure ng kahit isa man lang sa mga ito bago tayo tuloy ang bumalik sa bangka dahil tinatawag na kami ng amin pong kapitan kasi nga sabi niya ang hirap daw naming bantayan kapag dumating yung malakas na unos at nasa malayo kami, baka maputol yung tali at mahirapan na silang bumalik sa area kung nasaan kami. At pagkatapos kong masecure ang isda mga ka-adventure, nandito ko na ito diretso sa bangka at iniwan ko na rin po yung akin pong pana at lumalangoy ako kasama ni Boss Job dito lang sa mga 10 meters away mula sa bangka kasi ayan, ang lakas ng subaskong dumating. At ito nga ay kinukuhanan ko ng video si Boss Joe Maninisid mga ka-adventure habang nagre-ready siyang kumuha ng hangin at gumawa ng paninisid dahil may gusto siyang isdang tirahin na masarap ding ihawin. Isang blue ring or adlo kung tawagin. Lumiit na ang mga alon after ng unos mga ka-adventure kaya nag-decide na rin kami na let's call it a day kasi malayo pa ang biyahe namin kung nasaan kami pabalik ng Dalampasigan. Nag-lock pala. Kaya pala eh. Dito lang to, punduhan lang. Para hayahay. Huwag mo na mayaran yan. Wala ang tali. Tali. Yan. Puro ba container? Dito na lang. Okay. Larga. Kain na ka-adventure. Hindi na ako nakapagsigaw nung huli natin kasi emergency. Nasa hospital si Mrs. Bukas na tayo magsigaw.
Magpaprito lang muna ako. Ay mga adventure, isang mapagpalang araw sa ating pong lahat. Happy blessed Sunday po. Hindi mo tayo mamana, hindi natin kasama si Boss Job. Namana siya kahapon, nakahuli siyang 2 King Mac. At today namana din ulit siya, pero tayo pass muna kasi linggo at sisimpa kami mamaya. And nga pala, lulutuin na natin yung ating pong trophy fish na yellow lip emperor. Ayan o, yellow lip. Mukha siya dugso mga ka-adventure, kamag-anak talaga siya ng dugso, pero yun nga lang, hindi ito masyadong lumalaki. Plus rare nga ang klase ng isdang ito, tsaka sobrang napakailap. Pero kung titingnan po, mukha talaga siyang dugso. Para din siyang spangled emperor. Basta lahat naman kasi ng mga emperor type na isda ay halos magkakapareha ang mukha. And magsigang tayo. Siyempre yung ulo sigangin natin, tapos luto din tayo ng munggo. Ayan, munggo. And to God be the glory pala na wala masyadong malalang kalagayan si Mrs. na na-ER po siya last time na namana tayo. And then nakalabas na rin po ng hospital, and to God be the glory sa provision sa mga tao na kanya pong ginagamit para i-provide yung amin pong needs na kailangan bayaran sa hospital. Kaya maraming salamat, and tara, luto tayo. Let's go. What are you eating? Fish. Fish. We're going to church. Yes, we are going to church. Sa atin. Joe. Joe. It's yummy. Yummy. Kita na Pampanga, one to Manila Junior ng San Pedro Laguna. Bawal ang kalabasa. Yellow lip emperor, dilaw na labi. Ayan. Si Mrs. Joy kasi ano yun eh, buhay labi. Bastos. Kadawal sabi ng may labi. Why simod? Ano yun? Labi! Simod! Bakit may labi? Gawa-gawa. Sarap yun. Tinan mo naman yung kanan. Sabaw. Nagutang yung sabaw niya. Nasaan ang isda mo? Ayaw pa ako. Prito. Pumana ka rin paglaki mo? Ha? Depende kung 3 yan. Kung? Wala. Kung masaya, kung exciting? Kung ma-excite ka, mamana ka rin. Okay, walang magmana na mga pana ni Papa.
Kung walang mamana sa inyo, mamana ka? Ito ang magaling mag-swimming, oh. Pa-auction natin yan. Magaling sa dagat. Pa-auction, mag-ano nga daw siya. Mag-aaral nga daw siya mamana. Pa-auction natin yung mga pana. Punta kay Boss Puyo. Hala. Sa mga adventure. Para sa iring. Ayun mga adventure, bago tayo magtapos, dako po muna tayo sa ating pong shoutout. Sa pinakauna nag-comment si Adonis Junior Bislig. Top 5 po natin sila Irene Gonzaga, Richie Bislig ng UAE, Junsan ng KSA, Ed John Arena, and si Louis Litaban. And special mention po pala natin si Brother Mark Anthony Kalilong Alimorong. Stay safe dyan palagi, brother, sa iyong work. At shoutout din natin si Jose Salcedo ng Camsur, Ferreira Arnel, Padiak ni Ian ng Mandaluyong, Boss Del TV, EDR TV sa Arenas Family ng Cagayan de Oro City, Miss Tres Labanda, Kapobre Vlog, Germany Manaw ng Jeddah KSA, Algie Ramos ng Cavite, Cielos Family ng Binangonan Rizal, Arnold Villaflor o Buenaflor ng Quezon City, Edgar Agapay, Raimundo Paras and Paras Family ng Coron and Colion Palawan, Marjun Pagobo ng Balot Island, Erneo Diaz, Bobby Gaba, Kawan Heart TV, Raymond Ketong, Sherwin Maranan ng Qatar, Miss Rosalinda Hipolito, Jap Antonio Bermal, Renante Malahos, Chris Siconlo, Marwin Mosico, Michael Bautista, Ladel Ventura Vlog, Santiago Calbog ng Dumaguete City, Manuel Mendoza ng Marikina, Undisputed, Fernando Oscabas, Idol Terzo, Manolat Laureo, and Team Noranda ng Canada, Kuya Larisante ng Hawaii, Miss Anonymous ng Jensen, Miss May Stakyo ng Solid Harabas Hong Kong Chapter, Miss Manit Paras ng Hong Kong Chapter din, Miss Mimi Manaloto, Miss Oliva Mendoza, Miss Glenda Bansro ng Perth, Australia, Miss Maita Purino ng UAE, Miss Emma Gokong, Miss Sabina Schmed, Miss Sarah Jenso, Miss Elisa Gomez, Miss Teresa Lawigan, Miss Jen Agno, Miss Jen Amor, Miss Jen Witherspoon, Miss Abby, and Pres Gamboa ng Orlando, Miss Venus and Jewel Burila ng Oceanside, California, Doc Stephanie Ferrer, Miss Edna and Kuya Luis Ubugen, Miss Rosalino Campo, Miss Angel Hernandez and Miss Angela Laborse, Miss May Bugawisan and Master Rich ng California, USA, by Alvic and Miss Manilyn Paner and the Chicago Friends, Master Ray Dubibar, Bro Roel Balabo ng Saudi, by Roel Paras ng Negros Bindoy and Dalipay Lifestyle, Bro Bon Tasio and family ng Canada, Joel Sunobalde ng British Columbia, Canada din, Rex Asuncion ng California, Okodaira family ng Japan, Rodel Orena, Victor Castillo aka Uzumaki Naruto. Maraming salamat sir and welcome back. Rolando ng Chicago. Tatanong po siya about sa bangka na dilaw. Wala na po sa akin yun. Inuwi na po nung dati kong partner doon sa Masbate. Chad Summers ng Bohol, Nel TV ng Cavite, Jopet Hasildo, Rapis for Fishing, Dolpo Canturia ng Monreal, Masbate, De Vera and Dilo Yola family ng San Carlos, Pangasinan, Camille Villar ng Saudi, Carlo Casabuena, Alex Bandola, George Apilan, Eddie Amantos, BM Dasera TV ng South Taguig, Signal Village, Kim Poson, and si Saludis Joel. At sa mga di po natin na shoutout, we'll see you sa ating pong susunod na adventure. Maraming salamat po sa panonood at hanggang dito na po muna ang adventure natin sa araw pong ito. At we'll see you po sa ating pong susunod na adventure. Maraming salamat. To God be the glory and God bless us all. Let's go!